Construction project ng aking greenhouse. Sinimulan ko na. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ikukwento ko kung paano tayo nagsimula from scratch to actual greenhouse. Tara, simulan na natin. Nagsimula ito noong umuwi ako sa probinsya ng Sorsogon noong Enero 2023. Ang sabi ko ay magtatayo ako ng hydroponics farm na may kasamang charcoal briquette production. Kaya naman lahat ng naipon ko noong ako'y nag-work sa Manila ng 8 taon ay pinusta ko na para sa pagpapatayo ng greenhouse sa likod ng aming bahay. Kung makikita nyo na ang lugar na ito ay puno ng mga pato at kulungan, darating ang araw ay magiging greenhouse area na yan. Pakainin na muna natin sila. Nagpatawag ako ng isang mason at helper para tulungan akong gawin ang matagal ko ng pangarap. Pagkatapos ng 3 linggo, eto na ang kinalabasan. Pinataas natin ang bakod at nilagyan na natin ng suporta para naman may tungtungan ang ating UV plastic. Sobrang tibay na po niyan. Ilang GI pipe ang ating ginastos para lang masuportahan ang ating UV plastic. Nung sa tingin ko ay natapos na nila ang mga dapat gawin, ay ako na ang nagpatuloy. Kinabit namin ng kapatid ko ang UV plastic para gawing bubong ito. Promise, ito yung pinakamahirap sa lahat. Kailangan mo kasi balansehin at banatin ang plastic na ito para maiwasan ang pagkakaipon ng tubig ulam. Bigat po niyan, sa totoo lang. Pasensya na nga po pala sa malabong video. Kine-check ko nga pala kung pasado ang gawa namin. For me, okay naman siya. Ang sinunod kong ginawa ay inayos at nilinis ko ang loob ng aking greenhouse. Dahil sa dami ng mga bulok na kahoy at sanga dito sa lugar na ito, ay inipon ko ito para gawing uling sa susunod kong proyekto. Pinatag ko ang lupa gamit ang kalaykay para naman presentable at nasa ayos kapag ilalagay ko na ang mga tuna box na gagamitin ko sa pagtatanim ng lechugas. Marami-rami rin akong mga nakuwang bato na nakatago sa ilalim ng lupa, kaya naman ako natagalan sa pagtrabaho dito. After that, nilagyan ko na ng bracket ang mga tubo gamit ang welding machine. Dahil may knowledge tayo kung paano mag-welding, ay ako na nagtrabaho niyan. Mga bracket na to ay makakatulong upang mas lalong tumibay ang pagkaka-welding ng mga tubo. Pagkatapos niyan ay naglagay na rin tayo ng Carabao grass sa lupa para naman aesthetic ang datingan sa loob nito. At pagkatapos sinundan ko pa paglalagay ng mga bato sa daanan para naman presentable kapag papasok ka dito sa loob. So ito nga pala yung finished product. May binilad na nga pala ako diyang kopra. Pagkatapos niyan ay kinabit ko na ang net shade. Ang gamit ng net shade na ito ay para mabawasan ang init na nagagaling sa araw at maiwasan ng tip burn na nararanasan ng mga lechugas. And ito na, sinalang na natin yung mga tuna boxes. Dito natin nilalagay yung mga malulutong na lechugas sa hinaharap. Ngayong nailatag na natin ang mga tuna boxes ay nakakapag-harvest na ako mga sumunod na mga buwan. Ang huling update ng video na to ay noong November 2023 pa. Kapag meron nang nagbago sa greenhouse, ay gagawa ulit ako ng video. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po.